Buntag mga kabrigada, kininaw sa inyong alagad, Brigada Carlo Guzman Duga-Duga. September 3, tuig 2021. Maayong buntag na sab kaninyong tanan mga kabrigada dito sa Suksargen, Mindanao. Kininyong alagad, Brigada Val Gilaran makiguban kaninyong sulod sa usa ka oras ug tunga sa paghiskot sa mga isyu nga naglambigit kanatong tanan. Isyo nga atong imay-mayon aron nga maghatag kini kanatong dugang kasayuran, dugang kaalam. Sugod sa adlaw nga Lunes hangtod na sa adlaw nga Biyernes, dinhi lamang sa atong programa ang Encuentro. Unya mga kabrigada, abli ang atong text hotline para sa inyong mga comments sa atong hotline number nga 0930-764-0675. Naka-flash usab ka na nga numero sa inyong mga TV screen. Busa ilistag yun, no? Ibutang diya sa inyong kalendaryo, ilistag yun. Kanang mga number, aron nga di yun na sa mawagtang. So that anytime you can send your comments alang sa tuwa kanang pagpahigayon sa atong programa. Unya ato na basahon din sa atong programa Brigadang Bal. Samtang nagapaday na itong programa ang Encuentro. Yan na. Samtang medyo nagkanamog kainit o nagkanamog kanindot ang atong maisgutan na din sa itong programa sa Encuentro Brigadang Bal. Nagkalami, nagkadugay, nagkahalang, nagkanindot. nagkanindot. Unya ako nagatuong mas makahatag kinig dugang benepisyo ngadto sa atong katawan din sa Jansan o kasikbit nga mga lugar din sa Suksargen area. Kaghana ang sa ato karon naga-inform nato, no? Say matagbuan nato sa dalan, mingon sila, "Uy, ano daw, so nindot kayo ang birada ninyo, nindot, no? Inako mas nindot yun og moapil ka." Wa pa ni ingon nimo nga, "Uy, Brigadang Bal, Mr. Hardball." Wa pa. Naana pipila. So, nindot na nga mga timailan Brigadang Bal, no? So ingon sila nga amo na nang sulayan, inako available na. Available na sa mga brigada pharmacy. Ang hardball, Ang hardball. Kanya importante po na Brigada Bal, labi na sa atong mga miyembro sa kabrigadahan. Shout out diya sa may barangay Paradise, no? Barangay Panagiusa. Dinhi sa atong barangay sa Barangay San Isidro. Di na himutan atong broadcast center Brigada Bal, no? So nindot kay na nga atong mga kaigsunan diya ma-aware gyud labi na kadtong mga kabrigadahan, labi na kadtong dunay mga IDs sa kabrigadahan Brigadang Bal, ug mo palit sila og hardball dito sa atong Brigada Pharmacy. Doon na sila automatic 5% ka discount. Dapat di sila malimot, ana. Of course. Kaya usahay ra ba malimot malingaw ta ba sa kadaghanan sa atong gipalit, malimot ta. Ayaw gid mo kalimot every time mo palit mo hardball or any products, no? Diya sa atong Brigada Pharmacy. Ing nagyod, ma'am. Ang card nako. Ang card. Ipakita gyud ang card. Ang money card nako, ma'am. Pasabot ana 5%. Yan. Discount. Unya ana kanindot pag gyud ana Brigadang Bal, no? Kay kung mo palit ka nig hardball si Mister, ayaw nag-ulaw-ulaw. Ito. Kung wadto ka sa pharmacist nato, ma'am, palihog kog hardball. Di man ang ngay kaulaw. Brigadang Bal. Sa may kaulaw, ana. Namang giuban gud buhong-hong pa nga. Miss ka nang namoy hardball. Unya ang iya pong gipangutana, unsa to? Hardball ba? Sir, pwede kusgon mo, sir? Kusgi. Miss Hardball, palihog! Nabulabog na noon. Di ba? Pero dapat dita maulaw, mga kabrigada. Di na ngay. Di ko na ngay kaulaw. Kabahin sa atong life. Kabahin sa atong life. Unyag, naamalay mga support. Naamalay mga ayuda para nga mulig-on balik ang atong energy. Yan. Pina kung usugod na kagpatong sa 40 pataas. Kana. No? So, kinahanglan na siyang mga ayuda. Ayuda pero na. Pero punta mayon nga, di pwede sa mga batanon. Of course. Pwede basta mga lalaki. As kinahanglan nga, ato ni siyang gamiton para nga natay kanipay. Ako'y amigo, Brigadang Bal, taga Leyte. Nag-PM nako insa nga dong unsay sulbad aning erectile dysfunction. Inko boy, palihog og check sa inyong mga pharmacy diha sa Leyte og naabay hardball. Mo to padagan na siya dito Brigadang Bal. Na daw. Wa man. So murag wa pa makaabot dito sa mga areas diha sa may Southern Leyte, Brigadang Bal. So wala pa tay Brigada Pharmacy dito. Murag wa pa tingali ta makatuko dito ga Brigada Pharmacy. So ako sa
ingnan nga sige lang padad-an tay kada og hardball o niya tan-awa gyud og obserbahe kay mao ni ang epekto sa hardball dako kay nigtabang sa imong kaminion. Ang usa man gud po diha nga nakanindot sa hardball nga atong produkto Brigada Carlo kay naa say mga sagol diha nga importante kayo para Right. atong Ginkgo biloba, ginkgo biloba, horny goatweed, Nigotweed, rhodiola, sa isa. Rosia. Nga anti-cancer. Of course. Oh. Naay mga anti-cancer properties, no? Properties nga naa diha. So dili lang ingon nga para lang sa pagkalalaki ang kanang pag-inom kag hardball. Naay daghang mga benepisyo nga makuha nimo. Yan. No? Kay musugot tag sa dili nabi atay mga cancer cells sa lawas nato. Of course. Oh, so inom na to ana kada mga cancer cells niya pagbigyan niya. Oh. So dili na makaarte ang mga cancer cells. No? Kanang mga cancer cells sa Brigada Balmo na makapaluyag yun sa atong kalawasan, no? Sigurado. Aside from the fact na kita kadadla magita mo trabaho, no? Every now and then pagkabuntag sayo pa kay alas 4 sa buntag, normal na sa mga tatay. Musayo gyud og bangon ngano man. Mubangon siya gumikan kay na siya pamilya. Mubangon siya gumikan kay na siya mga kabataan. Mubangon siya gumikan kay na siya asawa. Pero inigbangon niya ang asawa gani nagbugot, meaning to say wa na malipay. May problema. Naay problema. So kinahanglan nga nigbangon ni Mrs. Parehas lang ni Mrs. nga nakasmile. Of course. Nakasmile. Kana bang inigbangon ni Mr., inigbangon ni Mrs., magbanter silang duha. Magbanter. Magbanter. Oh. Well, mag-inom og Maxan coffee. Maxan na coffee. Oh. Oo. Tama. Kana mo na importante. Oh. Unya sa ilang pag-inom og Maxan coffee, di po nila kalimtan, ila po nang patak-patakan og nigari. Alabin na. Oo. Eh, Ako di labi ko na. kalimutan na. Oh. Kada buntag. Inibangon yun ako, Brigada Bal. Adto day ko, kuha day kog kape, kuha po kog tubig nga kanang maligam-gam. No? Ang akong tubig o ang akong Maxan coffee, ako day pulos butangan anako og patak nga nigari. Nindot kay kabuntagon. Mao na nga murag mo-action og atake ang mga virus o mga viruses, mga bakterya Oo. sa atong lawas. Mura lang muagi ra. Oo. No, di gid sa magdugay. O na second ha, nga observation ako. Pag ani nato din sa Brigada News TV, Brigada Bal, wa pa in town tay pamahaw. Mao man. Oo. Ang ato ra yung gisaligan, Maxan coffee og nigari. Oh. Pero mahuman na lang ato programa Brigadang Bal. Okay paghihapon kayo. Gahapon sa tang orasan na mahaw gahapon, mura Oh, naman mga 11 o'clock na. 11 o'clock na to. So, So, dala na to paniud to. Oh, daan na pa yun to. So, ang importante yun, mga kaigsunan, nga di yun nato kalimtan atong atimanon natong lawas, atong atimanon atong relasyon, ngadto sa atong pamilya, ila binagayod ngadto ni nanay. Labi na tong wa pa kasuway. Of Brigada course. Carlo. Suwayin na ninyo. Panuway mo. Oo. Panuway na mo. Oo. Oh. Kantong wa pa makasuway, Brigadang Bal, dapat panuway na mo. Panuway na mo. Ayaw ninyong dugaya. Oo. Kay sayang ang panahon. Ang panahon biya karong adlaw di na mabalik ugma. Of course. Oo, tinuon na. Wala na Birnes. Sunod na putong nga Birnes. Oo. Basta sulayin ninyo mga kabrigada na. Panuway mo, mga Panuway na mo, kabrigada. panuway mo. Okay. Panuway gud mo, no? Laki Kaya ron nga makasinati gud mo og unsa kalalim ang kinabuhi nga kanang dasig kay ka sa imong panginabuhi, gumikan kay maayo ang relasyon ni Mr. og ni Mrs. Namagoy mga panahon Brigada Bal, kanang di bitaw nimo matagad ang imong Mrs. niya manguhit bitaw nimo. Oh, tanaway ni kabuntagon sa may tabo. Lain. Lain Lain ang kalibutan. Oo, inigingon nimo nga, love, palihog tag init og tubig, kuta og kape. Moingon na yung Mrs. Kape. Ikaw di ay. Ikaw di ay. Hindi mo yan kaya? Oh, di ba? Oh, love, palihog kong plansa sa kong sinina. Sinina. Ikaw di ay. Love, ang akong pamahaw, palihog nag-atiman. Atiman. Oh. May tatong may sag, okay love. Ano ba? Mo na, nindot kayo. Oh, dapat lang. Di ba? Oh. So, si Mark, Man na. kana si Mark ka, buhi na nga saksi si Mark. Oh. Og si Ford. Buhi na nga saksi, mga batanon pa, pero naka-hardball. Mr. Ford, ayaw ang kalimtigyon kanunay ha. Ato nang alalay sa atong kinabuhi matag adlaw. Tanawa na si Ma'am Rio, active kayo. Grabe. Nga naman, may si Mr. naka-hardball. Yeah. Ana na siya, Brigada Bal. Mao gid tirada diha. Pero samtang naka-hardball, nindot kay atong paminaw, nindot ang atong panginabuhi Brigada Bal, naapoy kalisod oy nga atong nasinatian. Lagi. Oh, nay kalisod. Mo na ingon ako nimutong sang adlaw nga kining kalisod. Kaluhan na nato ni. No? Kaluhan na nato ni dres kalibutan. Pero doon naman ko'y mga pamaagi nga mamitigate ang Mamitigate. kalisod, Brigada Bal. Na ay daghan kay pamagi. Dagang pamagi. Mao na nga unang taon makaigsonan atong makauban ang usa sa mga invited guest nato dinhi sa atong programa ang Encuentro. Encuentro. Usa ni siya ka private contractor,
Brigada nga Bal, aron nga isgutan nato alang sa ilang kaugalingon isip pa kontraktor unsa bay makasagaran nilang kasinatian diha sa pagpakigkontrata og mga infrastructure project diha sa atong gobyerno. Tama. Di ba? Kaya nung nga gapong adlaw nagisguta ato na interview si Engineer Emerald Signar. Signar, no? Bahin sa mga pipila ka mga undanon nga mga justifications ngano on sa hinungdan nga dunay pipila ka mga projects dinhi sa Jensan nga nangatanggong wa mahuman gilayasan sa kontraktor. Oh, di ba? Mao na nga nagkuha po tag side nila sa mga kontraktor. Mga kontraktor. Para mahibalo po ta kung unsa ilang nasa ilang kasing-kasing, Unsay dynamics, unsa dynamics nila. sa proseso sa ilahang panarbaho brigadang Val, no? So mao na diha. Now anak karon dinhi sa Jensan ang atong DAR Secretary Brigadang Val aron sa pag-attend sa Mindanao Sustainability Agrarian and Agriculture Development. Kung Kunminsada project exit conference Brigadang Val. Sa kaning konminsaad, no? So, gawas pa ni ana, mga kabrigada Carlo, kabrigada Carlo, ando na usab turnover nga mahitabo sa usa ka Italian infrastructure projects ug mass outtaking sa mga newly og promoted personnel sa DAR, Region 12. Very good. Congratulations, ha? Naaday mga proyekto nga turnover karon. Unya dapat pagpapanumpa. Subay ni ini Brigadang Val makauban nato karon live via Zoom karong nga buntaga si Department of Agrarian Reform Secretary Attorney John Castro Siones. Magandang umaga, Attorney John. Welcome po sa programang Encuentro ng Brigada News sa TV. Hello, sir. Mayong buntag, Carlo at Val. Mayong buntag sa lahat ng mga mamamayan natin dito sa ating bayan ng General Santos City at sa lahat ng inyong libo-libong tagapakinig. Magandang umaga. Right. Attorney John, kumusta po kayo? Ay mabuti naman po sa awa ng Panginoong Diyos. Pagamat may pandemic, nandito po tayo, palikot-ikot po tayo sa buong Pilipinas. At ngayon po ay nandito po kami sa inyong magandang lalawigan para po mamigay po ng mga ayuda para sa ating mga bayani ng ating bansa, ang ating po mga magsasaka. Attorney John Castriciones, pwede po bang mabigyan nating opportunity yung ating mga kababayan dito sa SOC Sergeant, dito sa Jensan, kung ano po ba ang mga magagandang balita na pwede nating maibigay sa kanila ngayong umaga? Okay, unang-una po, gusto ko pong ibalita sa inyo na katatapos lang po yung ating exit conference dito po sa ating programang MINSA Project. At kasama po yung ating mga regional directors ng 3 region na kasali po dito. Of course, kasama po ang inyong region, ang Region 12, ang Region 10 at Region 11. At apektado po dito, 4 po na probinsya ay itong probinsya na resettlement areas na kung saan nagbigay po kami ng mga sub-projects, ang mga agri-agra projects po natin dito na kung saan maraming naibigay ng mga farm-to-market roads, yung mga tulay ng Pangulo, yung pong mga tulay, yung pong mga fertilizers, yung ating pong mga livelihood programs, marami po tayong napamigay dito at alam niyo po, nagkakahalaga po ito ng more or less 4.4 billion. At aside from doon sa MINSA project na nagkaroon na po ng kaganapan, ay tayo rin po ay gusto ibalita sa inyo, sa ating po mga pamamayan dito po sa inyong bayan, na maraming naipamigay po dito ng mga lupa. Sa katunayan, dito nga po ang pinakamataas na nagkaroon ng global distribution, yung mga titulo ng lupa para po sa ating mga magsasaka. Umabot po ito siguro, Val and Carlo, ng mga almost 46,000 hectares. Sinasangguni ko nga yung regional director dito, si Mario Tabella, katabi ko dito. At talagang maganda po ang nangyari po dito sapagkat marami pong mga lupa ang may pamigay dito, mga ayuda po sa ating mga magsasaka para po mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Secretary, ito pong more than 200 hectares of lot na ibibigay natin doon sa mga magsasaka. Iilan ito ang nagiging beneficiary po? Carlo,
Carlo, hindi 200 hectares. 46,000 hectares po ang may pamigay natin dito sa inyo. 46 Sa po ng ating Pangulo. 46,000 hectares, Secretary. Opo. Ilan sila lahat na nagiging beneficiary nito, Secretary? Humigit kumulang sa mga siguro mga 130,000 up to 150,000 estimate, Van at saka Carlo. Dito lang ba yan sa Suksargen, Secretary? Buong region po, tama po kayo, sa Sargent. I see. So, mga ilang hektarya po ito, Secretary Jan? Siguro, umabot ito ng mga more or less average na mga 1.7 bawat isang tao, or 1.8. Siguro, umabot ito, dodoblihin na lang natin siguro, mga almost 90,000 hectares, ano? More or less, mga ganun po. Okay. So ito'y magandang achievement ito at saka magandang engagement ito para yung ating mga magsasaka talagang mayroon na silang permanenteng lupa, Secretary Jan. Totoo yan, Val at saka Carlo. Alam mo ba na yung pinakamataas na clover distribution sa buong Pilipinas ay nangyari po dito sa inyo, sa Soxargen. Nangyari po ito doon sa may Kidapawan City at saka doon sa may nagkaroon din po tayo ng distribution doon po sa may Arakan Valley, no? Mga more or less 4,000 hectares at ito po ay isa pong napakalaking tulong sa ating mga magsasaka. Dahil alam nyo, Val at saka Carlo, alam naman natin kung anong sitwasyon doon sa Arakan Valley, no? At simula nung nag-distribute tayo ng mga lupa doon, ay nagkaroon ng kaunting katahimikan at nagkaroon na ng kooperasyon at koordinasyon ang ating po mga mamamayan doon sa North Cotabato sa mga pamahalaan at sa mga iba't ibang sangay at ahensya ng ating pamahalaan. So, Secretary Jan Castriciones, ito bang mga naibigay ng mga lupa sa ating mga farmers dito sa Suksargen? Ito ba'y mga ano na ngayon? Functional na ba na mga lupa ito ngayon? Ito ba'y mga agricultural o may na-harvest na o ginagamit na ba ngayon? Lahat po ng ating mga pinapamigay na lupa, Val and Carlo, ay mga agricultural lands po lahat yan. At hindi po tumitigil dyan yung tulong ng Department of Agrarian Reform sa pagbibigay ng lupa sa kanila. Ang nangyayari po dyan, pagkatapos po sila mabigyan ng mga lupa, patuloy po yung tinatawag natin ng mga support services o yung mga ayuda. Kami po ay ino-organize po namin yung ating po mga magsasaka para magkaroon po sila ng mga tinatawag na Agrarian Reform Beneficiary Organization o yung mga kooperatiba. At dito po namin pinapadaan yung mga tulong, patulad po ng traktora, mga rice harvesters. Hindi naman po natin kasi pwede bigyan ng isang traktora yung ating mga magsasaka, kaya pinapadaan po natin yan sa mga kooperatiba. Ganun din po, meron po tayong mga tulong, katulad ng mga post-harvest facilities. At katulad din po yan ng mga machineries na sinabi ko na kanina. At saka yung mga solar-powered irrigation system, yung mga ganyan, yung mga farm-to-market codes, tulay ng Pangulo, para yung mga magsasaka natin, madadala po nila yung kanilang mga sobrang produkto sa merkado dahil gusto po natin mapataas ang antas ng pamumuhay ng ating mga magsasaka. At Secretary Jan, sir, meron akong naobserbahan, no? Unang-una, we appreciate ang ang effort ng ating Department of Agriculture at ng ating gobyerno. Ito bang mga farm to market routes, no? Marami naman akong nakita, pero mayroon din akong naobserbahan na mayroon pa tayong ilang lugar dito sa Suksargen na wala pang kalsada from market going to the barangays, no? Mayroon pa. Kailan kaya tumatapos at mapagbigyan ito lahat, Secretary? Val and Carlo, no? Ito nga maganda rito dahil magandang ugnayan dito ng mga mamamayan, yung mga local government officials natin, at saka kung ano pang mga sanayan ng ating mga pamahalaan at mga pribadong mga organisasyon. Ngayon, pinag-uusapan po kasi ito dahil hindi naman po basta-basta tayo pwede gumawa ng mga daan, hindi naman tayo pwede basta-basta maglagay ng tulay dyan kung hindi po yan pinag-uusapan para
Kasi hindi naman po gano'ng kadami o gano'ng kalaki ang ating pong pondo ng pamahalan na basta-basta na lang tayo na ginawa. Pinag-uusapan po yan kung saan po tayo mas lalong nakakatulong at mas maraming nagbe-benefit na mga magsasaka natin. Kaya sinosurvey po namin yan, kung mas marami po mga reform beneficiaries na makikinabang, yan po namin po nilalagay, yung mga farm-to-market loans at saka yung mga tulay para po talagang maging maunlad yung pamumuhay ng ating po mga magsasaka. I know, Secretary, sir, na itong mga farm-to-market roads projects natin is isang continuing project ito ngayon. Kailan ba ang mga completion nito, sir? Meron ba kayong projection at kailan tumatapos? Well, karamihan ng mga farm-to-market roads na ginawa namin under the program ng MINSA, lalo-lalo na dito sa inyong region, tapos na po lahat yan eh. Na-turn over na po natin yan sa ating mga magsasaka, sa mga local government officials. In fact, kahapon nandito yung mga ilang mayor dito sa may Greenleaf, no? Na kung saan nagkaroon ng parang appreciation sa ating pong mga local government officials at sa mga samahan po ng ating pong mga magsasaka para po talagang isabi sa kanila na ito na po, natapos na po yung mga programa ito. But just the same, sa pananaw ko, meron pa rin sigurong dapat talagang gawin ng mga daan dyan at mga tulay at kung ano pa mga infrastructure projects para talagang mas maging total o mas buo yung ating pong development na ibibigay natin sa ating mga magsasaka. Mga kabrigada, kasama pa rin natin ngayon si Secretary Attorney John Casticiones and Brigada Carlo sa iba pang mga katanungan natin. Secretary, I am also interested about dito sa irrigation. May plano noon na ilibre na ito sa mga magsasaka. Ano na bang status nito ngayon, Secretary? Well, I'd like to inform the citizens of this province that actually in the recent meeting that we had with President Duterte, he reiterated his commitment of giving a free irrigation system to the whole archipelago. And the one that actually implements this program is the National Irrigation Administration. But just the same, under the Department of Agrarian Reform, we also have some projects in relation to the irrigation of the farm lots of our agrarian reform beneficiaries. But we also coordinate the same with the National Irrigation Administration because they are the ones which actually have the mandate of implementing this irrigation system, and at the same time, they have the technical know-how on how to do it, to implement it. And of course, all that we do, if let's say we have a project in relation to irrigations, the irrigation of the farmlands of our farmers, we coordinate the same with the National Irrigation Administration, but the funding sometimes comes from the Department of Agrarian Reform. Ganun po yung sistema, Val at Carlo. I understand, Secretary Casticiones, we have plenty of support services na naibigay natin sa mga beneficiaries natin, di ba? Yes. Like mga tractors, binigay nyo doon sa mga kooperatiba. But sa loan facilities, Secretary, ano po ang masabi mo dito? Sa loan, Val and Carlo, no? Yes. It so happened that ako po bilang kalihim ng Department of Agrarian Reform, ako po ay miyembro ng Board of Directors ng Land Bank, no? At meron po kaming maraming mga programa na kung saan nagbibigay po kami ng mga financial loans para sa ating mga kooperatiba. Isa na po dito yung APCP, no? At meron din po tayong mga individual na mga loans na binibigay sa kanila katulad ng Accord, no? Yung program Accord na kung saan ang isang magsasaka na meron sariling lupa, produktibo at kailangan niya ng puhunan para magtanim, ay nakakahiram po siya hanggang 50,000 pesos individually. Alam niyo po, Val, alam natin po itong sistema na nangyayari po sa buong Pilipinas eh. Dahil karamihan ng mga magsasaka natin, pag panahon na ng pagtatanim, ang nangyayari po dito, humihiram po sila ng pera, ng capital
kapital. At kalimitan, humihiram sila ng pera sa mga 5-6. At ano naman natin, pag sa 5-6 ka humiram ng pera, ay grabe ang interest nito. At pagkatapos, pag panahon na ng pag-aani, ay pipilitin ka na ibenta yung mga produkto mo sa kanila. Siyempre, babarating ka nila. Kaya yung isang taon na pagtatrabaho ng ating mga magsasaka, halos wala na silang kita. Kaya nga ang sinasabi ko dito, Juan and Carlo, kailangan natin talagang panawigin itong mga financial loans na pwede po natin i-extend o ibigay sa ating mga magsasaka. At isa na dito yung tinatawag natin na APCP at saka po yung accord. At kuminsan, humihiram po talaga itong mga samahan natin, yung mga cargo natin ng pera sa mga financial institutions. At sila na po nagpapahiram ng pera sa mga miyembro nila na mga magsasaka. Ganun po ang mga sistema po dito at marami po pong mga programang ganito. We're happy, Secretary Castriciones, sir, na nandito ka ngayon. At saka ito, i-report ko na lang din sa inyo kasi meron akong napag-usapan natin ni Brigada Carlo itong kooperatiba, no? At saka yung mga kagandahang mabubuting mga support ng gobyerno dadaan ng kooperatiba. Kaya lang, mayroong mga iilang mga farmers na mga nakausap ko na sabi nila, ang mga kooperatiba lang daw ang nagyaman. Pero sila yung mga farmers, mas lalo daw naghirap sila kasi uutang sila doon sa kooperatiba at saka lahat ng mga nila dadaan sa kooperatiba. At sabi nila, parang umasinso na itong mga kooperatiba natin. Pero kami mga farmers, ganun pa rin. Ito, information lang ito para sa iyo, Secretary, sir. Val, salamat sa impormasyon na binigay mo sa amin. Alam mo, kuminsan talaga, hindi natin maiiwasan yung mga ganyang mga sitwasyon dahil kuminsan, merong mga magagandang mga kooperatiba kung saan yung kanilang mga opisyalis, ang kanilang puso at pagmamahal sa kanilang mga miyembro ay hindi matatawaran. Pero meron din naman na mga kooperatiba na talagang yung iba ay nananamantala yung mga opisyalis. Kung may mga kanyang sitwasyon, isumbong na nila sa amin yan at tutulungan namin sila para lutasin yung mga ganyan mga usapin, mga problema. Meron naman tayo mga aktibong mga opisyalis dito na talagang hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Isa ka dito, yung katabi ko dito, ang inyong kababayan na si Annual Director Mario Abella at ang kanyang mga provincial agrarian reform officer, pati po yung mga municipal agrarian reform officers na nakakalat po sa buong Socsargen para po talagang matugunan yung mga problema, mga pangangailangan, mga sitwasyon na kung saan pwede natin matulungan ng ating mga magsasaka. Maraming salamat, Attorney John Castriciones, Secretary ng Department of Agrarian Reform, kasama si DAR Regional Director Marion Abella. Thank you for your time, Director. Brigada Carlo, may isang singit na lang po, Secretary. Go ahead. Importante ito masyado eh. Secretary, nandyan ka pa. Carlo, go ahead, Sir, please. ito, for your information only ito, na dito sa General Santos at saka sa iilang lugar po dito sa Socsargen, may mga natanggap din akong mga reklamo sa ating mga farmers kasi sabi nila maraming mga lupa at saka mga agricultural lands ngayon dito sa amin na kino-convert na gawing residential, gawing subdivisions, no? So ang gusto nila sana pag mayroong mga conversion doon lang sa mga area na walang irrigation pero yung mga existing na mga agricultural lands dapat i-maintain to as agriculture. Secretary, sir. Bakit, Carlo, maganda inilabas nyo yung issue na yan. Dahil alam mo talaga, dapat malinawan ang ating mga kababayan, lalo na dito sa Socsargen, sa issue ng ating conversion. Ang batas po natin, mahigpit po na pinag-uutos na kapag ang isang lupa ay isang agricultural land at ito po ay irrigated or irrigable, kahit kailanman hindi po pwede itong i-convert sa residential, sa commercial, or industrial purposes. Kapag po yan ay ginawa nila yan po ay nabag sa batas at sila po ay mapaparusahan. And bakit? Unang-una, bago yan ma-convert sa iyang lupa na yan from agricultural, commercial, industrial, or residential, kailangan muna nilang magpaalam sa Department of Agrarian Reform, kailangan po silang mag-apply ng application for conversion. Kapag 5 hectares and below,
dapat sila ay dito mag-apply kay Regional Director Marion Abella. Kapag ito naman ay 5 hectares and above sa Office of the Secretary sa akin po. At alam nyo, napakahigpit po ng mga panuntunan ng application for conversion dahil marami po silang ibang sangay ng pamahalaan na dadaanan katulad ng local government unit, yung pong Department of Environment and Natural Resources. Noong bandang muli, nung wala pa po yung isang AO na ginawa ko, dadaan po sila sa BA, dadaan po sila sa XLURB at kung ano-ano po itong mga sangay o ahensya ng pamahalaan. Kaya pag may nakita po kayo na mga, sabihin na natin, na mga tao, mga businessman dyan, korporasyon, na nagpo-convert ng lupa na wala silang application for conversion na duly approved by the Department of Agrarian Reform, isumbong po nyo sa amin yan dahil yan po ay pwede natin parusahan at sila po ay pwedeng makulong. Yan po sa illegal conversion na gagawin nila. Okay. Maraming salamat, DAR Secretary Castriciones at Pwede ba ako magsalita ng isa pa dahil meron pa po yung sa programa na sana po ay matulungan natin dahil ito po ay maganda para po sa ating mga magsasaka. Go ahead, sir. Meron kaming programa ngayon yung tinatawag natin na split program or support to parcelization of land individual titles. Alam niyo po, meron po tayong 1.3 million hectares na collective grow-up na ang mga nag-uukupa po dito ay 1.1 million agrarian reform beneficiaries o magsasaka. Alam niyo, nung mga, hindi naman sa naninisi po tayo, pero nung mga nakaraang administrasyon, para mapabilis po yung kanilang mga accomplishment, sila po ay nag-issue ng mga collective blow-up. Pag sinabi mo collective blow-up, isa po ang titulo, pero daan-daan, minsan libo pa ang miyembro or nakaupupan dyan sa collective blow-up na yan. At dahilan dyan, may mga problema pong nangyayari, katulad ng yung mga magsasaka, nag-aaway-away dahil hindi nila alam kung alin portion ng lupa ang kanila. Pangalawa, hindi po sila makapagbayad ng amortisasyon sa land bank. O kung gano'n, hindi umiikot yung programa dahil wala pong pagkukunan ng mga pondo. Dahil ito, self-sustaining po ito. Pangatlo, yung pong mga magsasaka, hindi po nila magamit yung titulo ng lupa para makakuha ng loan sa mga financial institutions. At pang-apat, yun pong mga local government units, hindi po sila makakolekta ng real property tax. Kaya hindi po maandar yung mga LGUs. Kaya ngayon, ang ginawa po namin ngayon, meron po kami programang state kung saan itong mga collective program ito ay hahati-hatiin na namin. Ipaparcelize natin at ibibigay natin sa mga magsasaka para sila ay tunay na makinabang at magkaroon sila ng kapangyarihan sa sariling lupa. Ganyan po yung, alam mo, yung isang programa namin na yung isang mga grupo ng mga magsasaka na talagang nakikinabang. Katulad po dito sa inyo, ito sa Dole Philippines, yan po ay originally, yan po ay mga agrarian reform beneficiaries po yan at may ganyan-ganyan pong titulo ng lupa yan. Ngayon po, nakikita po natin na dito sa Dole, yung po mga magsasaka po dyan ay nakikinabang na ng gusto dahil mayroong renta ng lupa at kumikita po sila dahil sila rin ang manggagawa. Ganyan po sana ang sistema para magkaroon po ng kaunlaran ang pamumuhay ng ating magsasaka. Sana all, Secretary. Sana all. Thank you, and God bless. Alright, Brigada Val, si Attorney John Castriciones, Secretary sa Department of Agrarian Reform. Then, kauban po niyang atong Regional Director sa DAR, Marion Abella. Alright, mubalik ta sa atong programa ang Encuentro. Welcome back sa atong programa ang Encuentro, Kabrigada Val. So, baliktad rin mga kabrigada. Nagpabiling-ablig po ng atong text lines para sa inyong mga comments. Atong hotline number nga 9 or 0930-764-0675.
Naka-flash usab ka na sa ato ang screen, mga kabrigada. So, isend lang ang inyong comments o i-phone book kina ka number ha. Ayaw kalimot o ato ka ng hatagang pagtagad. Basahon na muna ni Brigada Carlo ka ng inyong mga comments, mga kabrigada. Right. Init nga gisgutan kagapon na adlaw, Brigadang Val, kauban nato ang head sa City Engineers Office, mao ang mga proyekto sa Jensan nga gipanglayasan sa mga contractors. Karon sayron ta ang sentimento sa mga contractors. Unsa ba ang proseso o kalakaran mga pamaagi aron nga makabaton og proyekto diha sa gobyerno? Kung kaghapon nakadungog nato o nadungog nato bahin sa City Engineers Office, karon sayron usab nato ang bahin o ang mga contractors nato kung unsa po'y naa sa ilahang kasing-kasing makauban nato karon live diri gid sa studio, mga kabrigada, ang usa ka kontraktor sa Jinsan, taga Jinsan yun ha, aron sa iyaha mismo ta makabalo sa proseso nga mga proyekto sa LGU, no? Brigada Carlo? Alright, so atong makauban ang atong special nga guest karong buntaga. Sir, mayong buntag. Mayong buntag, no? Mayong buntag ka Brigada Val, ka Brigada Carlo, at sa tanong mga televiewers ng Encuentro. May mo bang mapailan mo, sir? Ang Nicoy Chongson Liedo po, isang... Chongson. Chongson Liedo po, Chongson. anak ni former City Councilor Verinia Chongson. Isa pong kontraktor. So ikaw po sa ka-engineer, sir? Graduate po ng Civil Engineering Okay. from Mapua Institute of Technology po. Okay. Alright, may mo bang mahibawaan na to, sir? Kung sabay proseso nining pag-appeal bitaw na to o mga project diya sa government? Sa umpisa, sir, no, ang local government, any local government or any agency, magpo-post yan sa kanila ng mga projects nila sa PhilJeps. Noon, sa publications, Right. dyaryo, radyo, or pinopost nila sa bulletin board ng kanilang agency. So kaming mga contractor, pupunta doon sa office para titingnan kung ano yung mga projects. Okay. Then sasalihan namin yon. Magpapasa kami ng letter of intent sa BAC, Bids and Awards Committee. Then doon namin makukuha yung mga bid documents, specifications, plans. Then gagawa na kami, no? Mag-estimate na kami. Then merong pre-bid conference. Okay. Ibig sabihin, bago maghulugan ng mga bid docs, magkakaroon ng meeting with The back. the BAC and the contractor. Okay. Ang BAC naman, binubuo ito ng mga engineers from City Engineers Office. And noon, parang pagkakaalam ko, merong mga NGOs to check and balance. So ganun ang nangyayari. Okay. Then, may schedule for hulugan ng bidding. Ang bidding po, may mga requirements. Hindi lang basta-basta na sino ang pwedeng sumali. Okay. Isa sa mga requirements is pick-up license. Kung wala kang pick-up license, hindi ka po pwedeng sumali. Pika. Pick-up. Pick-up. I think that's Philippine Contractors Accreditation Board. Okay. So may mga kategory din po yan. Hindi ka pwedeng sumali sa ganito kalaking projects hanggang sa ganito ka lang dapat. So may mga level yan. Yes, merong level yan, sir. Oo. At saka PhilJeps. Okay. Ngayon dahil computer age na tayo, lahat online na. So you can get the bid docs. Pwede ka rin bumili through PhilJeps. So, yun nga po. So, maghulugan ng bidding. Sa bidding po, meron tayong dalawang envelope. The financial and the technical. Yung financial, nandoon lahat yung mga business permit, financial BIR natin, mga tax declaration, nandoon yung mga ibang papeles. Doon naman sa technical, yun na yung mga papeles namin as contractors. Mga ongoing, mga finished projects namin. Bali, track record ninyo. Yes, sir. Nandoon lahat yun. So, kumpleto yan. Then, mag-opening ng bid. So, i-check merong list yung ating back kung papasa ka. Ngayon, pag meron kang problema sa isang papel mo, set aside nila yun. Check naman ng ibang kontraktor. Pag walang problema, yun, titingnan na nila yung iyong bid.
kung mas mataas ka doon sa actual budget cost. Okay. So, kung mas mababa ka doon, ikaw ang panalo. Pero hindi ibig sabihin na panalo ka na nun. Kasi meron pa tayong post-qualification. So, after nitong bidding na ito, i-check nila kung legit ka ba talaga. Aha. Pupuntahan yung opisina mo, meron ka bang kapasidad. So, hindi doon nagtatapos eh. So, mayroong evaluation. Merong evaluation. After that, After that, yun na yun. Pagka pumasa ka, so magkakaroon na ng contract, bibigay na sa iyo notice of award, notice to proceed, lahat ng papeles, kukumplituhin mo, then that's the time, pwede ka na makapagsimula. okay. Sir, isip po sa ka-contractor nga niya sa Jansan, no? Yes, sir. Unsay imong feelings nga nakaibaw ka nga dunay mga dagko nga mga projects dinhi sa Jansan nga gikontrata sa mga private pud nga contractors nga dili taga Jansan, unya karon wala gitiwas ang maong mga projects. Hindi natin mapipigilan na sumali itong mga contractors outside because of PhilJeps. Right. Kasi pwede ka nang bumili sa PhilJeps eh. Kahit na taga Manila ka, pwede kang bumili online. Open. Hindi rin naman pwedeng pigilan ng LGU yan o hindi pwedeng pagbawalan kasi lahat ng contract pwede. Kahit taga saan ka pa. Okay. Basta meron kang kapasidad. Ngayon, doon sa mga projects na iniwanan, maraming rason eh. Oo. Isa doon yung malaki ang discount na tinatanggal nila. Kunwari, 1 million yung project. Oo. Para makuha ng outsiders yung project, malaki ang ibabawas nila. Sabihin na lang natin, 20%. Aha. So 20% ng 1 million is 200,000. Okay. Malaki na masyado yung 200,000. Sinong magbawas? Kami, kontraktor. Aha. Kung ang ating ABC is 1 million. Siyempre kaming mga kontraktor maglalaban-laban. Lowest bidder. Oo. So kung sino yung kontraktor na merong pinakamababa, kababa. yun yung mananalo. Oo. Ang problema lang, wala kasi tayong ceiling. Oo. Kung hanggang saan lang dapat na ibabawas. Oo. Para hindi ma-jeopardize or hindi maapektuhan yung standard ng ating projects. Aha. So, gano'n ang nangyayari. Sa sobrang baba ng laki ng binabawas nila, hindi na na-anticipate na lugi pala. So, naumpisa nila ang project, at the middle of the project, uy, lugi tayo. So, iiwanan nila. Meron namang scheme, yung iba, nangihiram ng lisensya, pag nakuha ang mobilization, 15% mobilization fund, sibat na sila. So, ginagawang negosyo. So parang racket na yan, ha? Yes, sir. Ganun po ang nangyayari. Pero if you have to, kung tingnan mo talaga, kung imo ng taon og maayo ba, negosyo nini mo, kontraktor ka. So di ka basta-basta nga mo apila og kontrata nga wala kay intention nga mo tiwas sa imong trabaho, labi na kung makadaog na ka, kay dili baya lalim ka na makadaog na ka, kay daghan baya mong mag-compete, di ba? Yes, sir. At saka Tama, nakataya imong pangalan. tama, sir. Pero kasi ang iba, kaya sila nagda-dive para makuha, tawag namin dive eh. Dive. Oh, dive. Kaya nila ginagawa yun para makuha nila yung project. Okay. Ang rason dyan is, kapag wala kang project, paano yung mga equipment mo? Oo. Paano yung tao mo? Mga overhead expenses mo, Oo. maghihintay ka pa. So ikaw ang kontraktor, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung project, para meron kang maipasweldo sa tao. Kapag wala kang maipasweldo sa tao mo, iiwanan ka. Lilipat ng ibang construction company. Ganun po yung nangyayari. So, mo ba na hinungdan, sir, nga walay mga local contractors nga nakadaog nining maong mga biddings dinhi sa to ang local LGU tungod kay grabe ang deny buy sa presyo? Yes, sir. Meron din namang nakakakuha ng mga homegrown contractors. Malalakas ang loob na lumaban kasi kompleto ang equipment nila. Okay. Bayad na, hindi na utang. Oo. Kumbaga mahaba ang pisi. Tama. So kaya nilang lumaban. Pero para sa mga ibang kontraktor na nagsisimula, wala silang kapasidad, hindi nila kayang lumaban. Mostly ang tagalabas, ganyan ang ginagawa. Dumadive sila para magpakilala. Okay. Para makapasok. Oo. Para makapasok sa asosasyon. Kasi
dito sa Jensan, as far as I can remember, mayor that time si Adalbert Antonino, si Mama, si former City Councilor Verina Chongson Ledo, naging president ng asosasyon. Labanan niya noon, nakita niya, hindi siya healthy. So, kinausap niya si Mayor kung pwede bang ayusin ang contractors gagawa ng asosasyon. Tapos, aayusin. Wala nang dayban. Wala na yung dinayban. So, naayos niya naman. Nagkaroon ng asosasyon. Siya naging presidente noon. Yun, walang reklamo. Kahit na yung mga bagong kontraktor nakakakuha ng project. Yung mga maliliit na projects, mapupunta sa mga bago, yung mga malalaki, sa mga big time. Then, kapag may kapasidad ka na, pwede ka nang sumali. So parang sabot-sabot lang. Ganun po ang nangyayari. Pero hindi siya arrange, ha? Dili negotiated. Dili negotiated. Bidding gihapon. Pero kadtong mga parihag level nga mga kontraktor, diri mo apel. Yes. Panalitan doon na tayo ceiling 20 million. Kamo nga mga grupong ang inyong capacity, kutobraan kamo may mo apel ani nga bidding. Yes, sir. Ana lugar. Pero wala nang pasabot nga negotiated na ang bidding nga. Yes, sir. Gi-ready na para sa imuha. Wala. Yes, sir. So, yes, please, go ahead. Meron lang akong idadagdag, no? Yeah. We cannot blame the City Engineers Office. Okay. Kasi hindi lang naman yan sila Binubuo ng technical members yan, ang BAC. Sabi ko nga, merong taga-NGO. So hindi nila pwedeng laruin yan. Ngayon, hindi rin naman nila mapipigilan na sumali yung mga ibang kontraktor. Kompleto yan yung mga tagalabas, kompleto din ang papeles. Pumasa sa post-qual. Hindi naman natin malalaman na ganun pala ang mangyayari. Meron pa rin ng chismis before na kaya ang iba tumakbo dahil ininvest nila sa pyramiding scheme yung kapital. Pinatulog, nakoma yung scheme, pati yung project na damay. Tama. So yun yung biro-biroan lang nun, pero pwedeng maging totoo. Pwede. Kaya dahil nag-start ito, mayroong mga project dyan na 2018? naiwanan na 2018 pa, Sir Nicoy. Yes, sir. Ay, ang mga yan, yun nga, dahil sa gusto mong makuha yung project, kailangan magbawas ka ng malaki. So, hindi na-anticipate na hindi niya kayang tapusin. So, mostly ganun ang nangyayari. Kana bang ginaingon ni mo, Sir Nicoy, nga kanang ibawas? Unsa ba na, sir? Wala tay standard, anak, itong mong ceiling, wala gitay standard ceiling, anak, nga dapat mawala na ilang ibawas, unta? Actually, dapat meron yan. Kasi, yun nga, pag malaking ibinawas mo, affected ang standard ng atong project. Pwede para mabawi ni mo imong gibawas, na dayaon ni mo ang project. Bawasan ni mo ang, kung kalsada ang project, bawasan ni mo ang semento. Daghanan ni mo ang tubig, balas o graba. So, mahimong substandard ang project. Pero kung naatay ceiling o ingani lang, actually, pwede nga ibid ni mo, ang gibawas ni mo, piso lang, pasado na siya Or eksakto ang bid ni mo. Pero ang pwede ni mong ibaba, dapat na Tsaka, isipin po ninyo, ang kinikita lang ng kontraktor sa bawat project is 10 to 15. 10 to 15. Yes. Out of the total costing. Yes, sir. Bawas na ng tax yan. Kung ikaw ang humihiram ng lisensya, magbabayad ka pa royalty fee. Na Royalty. 5 to 7%, ganon. So, maliit ang kikitain. So, ang kontraktor gumagawa ng paraan paano madagdagan yung kita. Iiklian yung time ng trabaho. Kung 60 days, gagawa namin ng paraan maging 45 days lang. Yung 15 days, kita na namin yun. Para makasave. Para makasave kami. So, yun po yung pamamaraan. Tsaka mahirap kung mag-dive ka ng malaki. 10 to 15% na nga lang yung kikitain mo. Magbabawas ka pa ng more than 15%. So, ewan ko kung sinong nakaka-survive ng ganun. So, except those contractors na kumpleto sa gamit, wala ng utang, lahat ng equipment nila
Nandyan. bayad na. Oo. So, kaya nila. Sokol yun. Sukol, Yes, yes. sukol. Kanang 10 to 15%, di ba na gamay ra nga kanang sigurado nga ganansya sa kontraktor? Sigurado naman na yan. Yung 10 to 15 na yan, kikita ka na. Kaya, ang presyo naman ng city, hindi naman eksakto yan eh. Ang semento, kunwari ang semento, mabibili natin 215 pesos. Ang presyo nila, siyempre mas mataas. Merong kasi kasama na yung taxes dyan eh. Kasama na yung mga miscellaneous na gastos doon. So, hindi na pwedeng ilagay yung eksaktong presyo. Kung ano yung presyo ng supplier, hindi na pwedeng ilagay yun. So, Sir Nicoy, sa imong tanaw, unsa may nahitabo? Nining mga more or less 20 ka mga projects. Sa imong analysis, no, kaganina, murag na-charge nato ni dito sa kanini ang pag-dive sa presyo Brigadang Bal na dunay amount para sa project pero nagbid ang usa ka kontraktor ubos kayo Para mo daog lang. para makuha lang niya ang project nga ba to nga di na niya ma-sustain di mahuman ang project. So sa imong tanaw unsa may nahitabo ani kay murag sa pangutana sa pipila ka mga city councilors ngadto sa atong city engineer karon pa daw ni nahitabo unya atong ipangutana si engineer Signar yung siya nga tungod ni kay among gipatuman ang kuan gyud balaod Sir Nicoy. Yes, sir. Tama yung sinabi ni Engineer Emerald Signano. Pinatutupad nila yung kanilang mga policies and katong mga balaod. Pero hindi kasi lahat doon sumunod din eh. Yun nga, sabi ko sa inyo, walang kapasidad yung kontraktor. Pero hindi naman malalaman ng back yan na wala silang kapasidad. Kasi pumasa ka sa post-qual eh. So, nakita nila merong kapasidad. Yun na nga lang sabi ko, at the middle of the project, naisip ng kontraktor hindi ko kaya ito. So, Lisod. ako. Yun ang nangyayari. Sibog tani. Yes. Atras na lang. Atras Pero na lang. sa imong giyon ganina Sir Nicoy nga pag i-check ang mga mga bid forms, tanan nga mga documents dito, unya kasagaran sa nakadaog kay dili man taga dinhi. Wa man sila pamaagi unsaon nila pag-check og asa dapita ilang opisina, naabag yun dito'y klaro nga opisina dito, iya na bitaw. Like for instance, kay di man taga dinhi. dito kag Zamboanga. Adto, pag dito kag Zamboanga. Adtoon na nimo dito sa Zamboanga. Meron kasi silang sinasabing satellite office. So, may office ka dire, kumpleto ka sa gamit, nandyan yung mga permits, nandyan yung mga gamit mo, may equipment ka. So, okay na yun siya. So yung kanang satellite office, kinahanglan po ka maglukat na po ka business permit ni sa Jensan. Hindi naman. Hindi na. Hindi na. Pwede ka namang gumamit ng lisensya kahit saan yung business permit mo eh. Okay. Hindi naman pinagbabawal sa batas natin na dapat kung dito ka sasali, dapat kumuha ka ng business permit. Pero maganda yun. Kung kukuha. kung hindi siya bawal din, i-require natin yung mga tagalabas na kumuha ng business permit dito. Para may klaro silang opisina dito. Yes. Oo. Sa evaluation ba sa BAC, Sir Nicoy, Yes. wala ba dito'y pamaagi para makaingon ang BAC nga murag sobra naman ni kaubos kayo, murag ang siling atong gihatag sa ila, murag ni abot man og 20% ang discount nga ilang gibutang dinhi sa ilang bid price. Dive naman kayo. Murag di naman ni posible tingali. Wala ba yung ana nga mga evaluation, Sir Nicoy? Ngayon lang din kasi ako nakarinig ng ganun kalaki mga dive. Umabot nga sa 34%. Para lang makuha mo yun yung kwento. Yun yung suggestion ko na sana gawa ng paraan ng sanggunian or the legislative body na lagyan natin ng ceiling. Although, yung dive kasi, yung discount, nakakatipid ang gobyerno. Pero, Savings nila yan. Pero, on the other hand, nagkakaroon ng substandard project. sacrifice po. I-sacrifice mo para para kumita yung kontraktor. So, yun nga, napapansin ninyo, may mga kalsada na wala pang isang taon, nag-scaling na o lumalabas na yung mga bato-bato. Tapos,
bago mag-eleksyon, aayusin ulit. naguba na. 6 months pa lang gani, 3 months pa lang. Yeah, dapat lifetime yan, semento yan eh. Oo. So, yan yung sinasabi natin na nagkakaroon ng dayaan, nagkakaroon ng bawasan ng materyales. So, nagiging substandard. So ang imong tan-aw ani nga solusyon, suggestion Engineer Lido sir, nga dapat diha pa lang sa atong legislative level or maghimo gid sila ani nga balaod, no? Dapat kining panahon sa bidding dapat naagi siling dito nga dili na mugubiyan. Yes, sir. No? Kay para nga dili masakripisyo ang atong mga proyekto. Murag ang naitabo ani Sir Bal, doon na sila ceiling. Pero ang naitabo ang mga kontraktor mo dive sa Dive, tupay. Buta na to 1 million, ning dive sila dito og bid price nga 800,000. So dapat kung nakay ceiling nga dinhi ra takutob kay mao ni ang presyo sa atong project. Dili na gid sila pwede. Dili sila pwede nga mo dive og ingani pod ka grabe panalitan mo dive sila 600,000. So dapat doon ay ceiling paubos. Sakto ko Yes, sir. Sir Ricoy? Kasi ang sa project, no, automatic binabawas na ng government ang tax. Tax. Merong 5%, merong 7%, merong 12%. Oh. Yung overhead expenses mo, meron tayong direct and indirect cost. Yung mga materyales mo. So, kung babawasan mo yan, saan ka babawi? So, sa materyales ka babawi. Sa tao ka babawi. Instead of 10 tao gamitin mo, gagawin mo na lang 6, 5. Oo. So, marami kang dapat isakripisyo para mabawi mo yung binawas mo. So, sana, no, matagal na kasi ako hindi nakapagbasa nung yung RA 9184 ata yun, yung Sa procurement law. Procurement. Oo. So, dapat ma-check yun. Kung meron, dapat i-implement natin. Kung wala naman, I guess it's about time na si Congressman Sherlyn Banyas Nograles magpasa ng ganong balaod na para May maprotektahan. protection. For protection ng ating mga infrastructure projects. Oo. Tama. Pati rin sa mga kontraktor. Yes, sir. Sayang yung pera eh. Kung ganun lang na after 2 years, masisira siya, gagawan, budgetan ulit. Sayang po yung taxes na binabayad natin na dapat mapunta sa tama. Pero ang giingon ni Engineer Signar is pag-check nila nga substandard ang project, ilag yung ipahunong. Ilag yung ikuha ng atensyon sa kontraktor. Yes, sir. May mga proseso tayo, no? Sa pagdating sa billing, sabihin na natin yung first billing, yung 15% mobilization. Bago nila i-release yan, i-check yung mga materyales mo. Ite-test nila, like ang bakal, may sample tayo ng konkreto. Pag yan bumagsak, nire-require nila ang kontraktor na palitan yun. Bago magsimula ang project. Ang balas natin, ang sand and gravel, chine-check din nila yan kung pasado. So, bago magsimula ang project, dumadaan na sa proseso pa rin. Madugo Yes, sir. proseso. Oo. Okay. Sa ingani nga mga kasinatian sa mga kontraktor, kanang mapugos na lang sila og pull out, mapugos sila og hunong, di na balik kung panalitan, ma-blacklisted sila. Yes, sir. Kaya ang blacklisting karon na naman sa portals gihapon sa PhilJeps, di ba? Yes, sir. Yes, so, dili na sila mahadlok nga ma-blacklisted, bahala na dili mahuman ang project kunya ma-blacklisted sila basta kay di na gyud nila makaya ang mga project. Sir Nicoy. Yes, sir. So, ilang i-sacrifice na lang ilang company. Yes, ang iba, sir, ang ibang nagpapahiram ng lisensya, hindi nila alam na gano'n. Because tiwala sila doon sa humihiram ng lisensya. Okay. So, akala nila magiging maayos yung takbo ng project. So, huli na nila malalaman kapag nakatanggap sila ng letter na requiring the contractor to finish the project or kailangan magpakita sa opisina ng city engineers para malaman anong problema. So, ganun ang nangyayari. Either sasabihin ng kontraktor, hindi ko kayang gawin ito, hindi ko kayang tapusin ito. So, ita-terminate yung contract. Terminate. Ngayon, may iba na sobrang higpit ng LGU, i-request nila for the termination of the license. So, ganun lang nangyayari. So ang problema diya Engineer Lido, pag ma-blacklist sila tapos naghulam lang sila og kanang lisensya. No, luoy kay itong tagya sa lisensya
Yes, sir. So, mo Kawawa. ni kalakaran karon nga uso na siya nga nara po'y manghulam. Nara po'y magpahulam, yung ubayad lang sila. Ang iba po kasi nanghihiram habang wala pa silang project. Yung royalty na 3%, 5% hanggang 7%, pwedeng kita na ng kontraktor yan eh. Na nakaupo lang siya. Nakaupo lang siya. Ginagamit ng ibang tao yung lisensya niya sa... Lisensya. Din sa Jansan. Like sabi niyo, kung ang kontraktor from Zamboanga, wala siya nakuha ang project sa Zamboanga, na naay ng hulam sa iya Dres Jansan, iyan ipahulam. Sayang man po ng 5% royalty fee. Okay. Then ang taxes, bayad mo na. So, ganun ang nangyayari. Carlo, medyo atong oras. Anyway, sir, Yes. kanang ikaw ba mangutana mi sa imo ha. Naa ba kay ongoing projects karon diri sa LGU nato sa Jinsan kay gusto natong klaruhan nga si Engineer Lido dili ni siya tong contractor nga na blacklist ha. Ato ni klaro. Ato ni klaro dili. So far, wa pa po ni ma-blacklist tingali. Wala pa po. Ikaw na kay existing nga ano karon nga project nato diri Jinsan. Wala ko existing, pero mostly nag-iapilan na ako mga barangay projects. Natapos ko yung expansion ng gym ng Barangay Tinagakan. Tapos yun, 100% yun. Lahat yun, 100% yan. Kasi ayaw namin na masisira yung aming license. Ayaw din namin masira ang aming pangalan. May pangalan kayo eh. Yes, so napakalit lang ng Jensen kung magkakaroon ka ng ganong kalokohan. Oo nga. So, kinahanglan gyud nga tarungon gyud, home run gyud. Humanon. Ya di kita ma-blacklist. Pila na katuig Sir Nicoy ang inyong company? Ang father ko nag-start ng construction way back 90s. Nag-subcon siya dyan sa public market. And yung Lagaw Gym, father ko ang contractor. We borrowed license from Luzon, yung Satrap. Who happened, si Chavit Singson ang mayari nun. Natapos din namin yun. Sir Nicoy, Tiongson Lido, thank you kayo sa imong time. Salamat sa mga insights nga imong gipaambit namo dinhi sa atong programa sa Encuentro, and we deeply appreciate your presence and your coming over Brigada News TV. Kaya salamat din po sa pag-invite at least kahit papano napaliwanagan ko ang lahat, no? Yung mga katanungan na naiipit ang City Engineers Office, naiipit ang mga kontraktor, even the LGU. Okay. Okay. Salamat, So, Engineer. God bless you. salamat. Salamat po. Okay. Mga kabrigada Bal, ang atong special guest na karong buntaga, no? Daghang salamat mga kabrigada sa inyong kanunay nga pagtutok dinhi kanamo sa atong programa sulod sa usa ka oras ug tunga, Brigadang Bal. Tapos usab nato ang atong usa ka semana Brigada Carlo nga kumbati Right. gikan Lunes ug karon Biyernes. Magkita na punta sa Lunes ha. Og maningkamot kita nga magbalipayon kita sa kanunay. Panahon karong Domingo, Sabado manimba ang dapat manimba, no? Bisag no movement sa Sunday, manimba gyapon ta. Og kaming tanan malipay ug kitang tanan malipay ug magbalig-on kita sa atong pagpanginabuhi nining bulan sa September. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Jinsan, be proud again. Kini si Val Gilaran, Barug Jinsan. Kiniusab si Kabrigada Carlo Guzman Dugaduga. Mubarog sa kamaturan, kagawasan ug kangayan. Generals, be proud of Jensen again. Barug Jensen, din lamang sa inyong programa ang Encuentro.